O mga alaskador at alaskadora, I'm sure marami sa atin ang nakapanood ng continued unfolding ng taray era ni Senator Pia Cayetano. Medyo ano siya fighting mood siya lately. Tingin ko kahit yung the late great Belia Flores ay matutuwa sa kanya, di ba? Google nyo. Oo, sa katarayan niya ngayon. Para sa akin, ito yung pinaka nakakainis kasi. Kasi underneath her terrible delivery nung sagutan nila ni Senrisa, at yung insistence niya na awayin lang si Senri, actually, kung pag-aaralan ninyo, may punto siya eh. Yeah, kung hindi pwedeng kolektahin ng ospital ang bayarin sa ilang sitwasyon, sino ang sasagot? Magkano ang kakailanganin pondo? At saan kukunin ng gobyerno ang pera? Those are actually valid questions. Pero as usual, naging backdrop ito sa drama, sa pagiging performative. Parang naging tatak na ng ilang politiko ito. Tuloy, mas maraming oras ang napunta sa parliamentary sparring kaysa sa paghahanap ng konkretong sagot. Habang nanonood ako, ang nasa isip ko, okay, may isang mainit, clearly mainit na mainit, at may isang kalmado. Pareho naman sila may punto, pero ano na yung solusyon? Ano yung solusyon? Di ba? Kasi habang This guy. Kasi habang nagpapatuloy ang madrama at pilit na debate, naghihintay ang mga Pilipinong maapektuhan ng batas. Siguro tumama rin ito sa akin dahil sariwa pa ang pinagdaanan ng pamilya namin. As you guys know. Ilang linggo lang ang nakalipas, isinugod sa ospital ang tatay ko dahil sa isang seryosong medical emergency. Ilang araw siya sa ICU at halos 2 linggo sa ospital bago nakauwi. Noong mga panahong yon, wala kaming pakialam kung sinong senador ang nakikipag-verbal sparring sa session hall. Wala kaming pakialam sa parliamentary procedure. Isa lang ang nasa isip namin, paano siya gagaling? At doon ako napaisip. Kapag may malubhang nagkasakit sa pamilya, hindi lang health crisis ang problema. Actually, it's a financial crisis. Yes, it is. Ang may kaya, makakabayad. Ang mga indigent, may malasakit center, PCSO, DSWD, LGU assistance, charity wards na pwedeng malapitan. Pero may isang sektor na madalas naiipit sa gitna, yung middle class. Sila yung nagtatrabaho araw-araw, nagbabayad ng buwis, nag-iipon para sa pamilya, ginagawa ang lahat para maging responsable. Pero isang malubhang pagkakasakit lang, pwedeng maubos lahat ng ipon. I'm sure a lot of families have experienced this. Nakarelate yan. Kaya habang pinapanood ko ang debate, isang tanong lang ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Kapag may mahal ka sa buhay na nakaratay sa ospital, ang dapat bang iniisip mo ay kung paano siya gagaling o kung paano mo babayaran ang gastusin. Hindi ito usapang pula. Hindi ito usaping dilaw. Hindi ito usaping berde, asul, pink, o anumang kulay ng politika. Usaping Pilipino ito. At sana habang nagpapatuloy ang debate, huwag nating makalimutan kung sino ang tunay na nasa sentro ng usapan. Hindi ang mga senador, hindi ang mga partido, kundi ang pasyente at ang pamilyang naghihintay na makauwi silang buhay. May emotive music. Hindi ko ito naalaala mo kaya. Ang punto po ni Brother Alan dito ay pwede naman tayo mag-usap. Yes, hindi kailangan may drama because the message gets lost in the medium. Di ba? Nagtataray yung isang senadora, parang gusto niyang ipakita na siya ay palaban. Gusto niyang, parang ang objective niya, barahin or just to be a hurdle for her co-senator. Pero importante yung pinag-uusapan. Correct. So yun lang naman yung point ko. Saka ito, akala nga natin ayos na yung Senado eh. Saka pala guys okay na po si Kareli Herman. Sa mga nagkakamusta sa kanya. Okay na. Kamustahin natin si Kareli Herman. Kamustahin din natin si Senator Pia Cayetano. Kamustahin din natin dahil yan ang kailangan ni Senator Pia ang kamustahin siya. Kinakamusta namin. Kinakamusta namin from the bottom of our hearts. Parang natahimik si Sec Ronald dahil lang pinag-usapan natin. Hindi kasi ako hipokrito. Hindi ako plastic. Kaya hindi na lang ako magko-comment. Sabi ng lolo ko, kung wala ka masayang matino, tumahimik ka na. Mag-heckle na lang. Sa ating mga 10,000 live viewers. Oy!
May mga nagsasabi, artistahin daw si Kong Z. Ay, naman! Oo naman, artistahin pala. Ngayon yun ang nalaman. Ngayon na, oo nga. Sabi, Sa dimples pa lang, ano na. Nakakaasar eh, no? Lamang lang ng dalawang paligo yan eh. okay. Alam niyo bang sa buhay ni Kong Zia, binatay yung sa GMA, yung pelikula? Correct, correct. Sa buhay ni Kong Zia yon. Saka sabi nga nung limang Faithful na asawa. asawa. Yan. Sabi nga nung limang asawa ni Michael. Sa dimples pa lang, napapa-extra rice na sila. Ako ginawa mo ko example eh. Oh, yan. Kaya sabi nila, may dimples pala daw. Si Kong Z. Pero sabi nila, defects daw ito eh. Medical defect daw itong dimple. Medical. Oo, sabi ng mga doktor. O, teka. Habang Kaya mas gusto kong kasama yung kapatid niyang governor. Ayun! Si Governor Adjong Oh, eh. si Adjong. Kahit magkatabi kami, Si Mamita, oh. tabla kami ng itsura. habang